Si Nero na Imu ang pinakaunang Sun God Nika at siya din ang tinutukoy ng mga giants na ang Black Nika na ang God of Destruction. Yun ang rason kung bakit may dalawang types ng Sun God Nika ayon sa mythology. Ang pinaniniwalaan ng iba pang mga races ng Warrior of Liberation at ang God of Destruction na kinikilala naman ng mga giants sa Elbaf. Kung titingnan nating mabuti, napakarami ng resemblance ng similarities ng Sun God Nika dito sa character design ni Nero na Imu na ine-reveal sa latest chapter. Ang white na buhok, ang dark or tanned skin na nakita natin so many times before na iniisip nga natin na totoo ang Black Nika. At ganoon na din ang mapapansin natin na belt na suot-suot ng Black Nika na nightmare na ginawa ni Killingham at nitong si Imu nang mag-appear siya sa Orus Castle. At hindi lang yan, kung nakita natin before na ang current Sun God Nika ngayon ay kayang mag-create ng drums of liberation na kaya ding mag-influence ng buong environment niya, ganun din itong si Imu. The only difference is, evil ang kanyang aura, which might have been caused ng kung ano mang sumapi sa kanya ngayon or kung sino man na kumokontrol sa kanyang katawan. As we all know guys, sa kwento ng One Piece, tatlong Sun God Nika na guys ang nag-appear. Ang present Nika na itong si Luffy, si Joy Boy, at ang pinakaunang Sun God Nika. At dito nagkakaroon ng confusion. Since tatlo nga sila, chances are magkakaiba din sila ng characteristics. Kung natatandaan nyo pa guys nang mangyari ang Egghead Island arc, palaging binabanggit doon kung paano tinitingnan ng mga Buccaneers ang previous Sun God Nika na mabait daw ito ang magliligtas sa kanila, ito ang magbibring ng freedom para sa kanilang lahat. However, pagdating ngayon sa Elbaf arc guys, ibang-iba ang pananaw ng mga giants sa Sun God Nika. Isa itong masamang entity, ang God of Destruction. At ang isa pa sa pinakamapapansin natin agad sa kanilang description at sa pina-flash na panel sa manga ay ang magkakaibang kulay ng kanilang katawan. Ang Sun God Nika na tinutukoy natin before bago tayo mag-enter ng Elbaf arc ay may clear na white na skin. Pero pagdating natin ngayon dito sa Elbaf arc at nang banggitin ito ng mga giants, meron itong tanned or dark skin. At dito nga guys nagsimula ang teorya na baka may Black Nika. But what if magkaiba talaga ang tinutukoy nilang individuals? Ang Sun God Nika na tinutukoy ng mga Buccaneers ay itong si Joy Boy na alam naman natin guys mabuti talaga at nilabanan niya ang 20 kingdoms kaya siya napabagsak. Habang ang tinutukoy naman na Sun God Nika ng mga giants ay ang pinakaunang Sun God Nika talaga. At ang Sun God Nika na yon ay walang clear skin kung hindi black or tanned skin na tulad ng nakita natin kay Nero na Imu sa kanyang reveal. Mapapansin din natin doon guys, kakaiba talaga ang kanyang character design. Nandun pa rin ang white hair na makikita din natin kay Nero na Imu at maging ang belt na suot-suot ng Dream Monster na Nika. Di lang yun guys, kung papansinin din natin ang tinutukoy na previous Sun God Nika before na ang God of Destruction, hindi gumagamit ng sword at ng shield. Kung hindi, gumagamit ito ng isang spear. However, hindi man gumagamit ng spear itong si Nero na Imu, gumagamit pa rin siya dito ng isang weapon na nare-resemble din ng isang spear. Para bang isang bow staff, isang naginatan na may jagged na blade sa ends nito at merong cloud sa kabilang dulo. Hindi natin alam kung ano ito, parte ba ito ng kanyang Devil Fruit ability o baka naman isa talaga itong napaka-rare na mythical weapon. Another thing, kilalang kilala si Sun God Nika guys na kaya niyang i-influence ang environment. Tulad ni Luffy, kahit na anong bagay na madikitan niya, kahit na anong area na malapit sa kanyang presence, nagiging napaka-bouncy and rubbery na pwede din nating ihalin tulad ngayon dito kay Nero na Imu. Na oo, not identical effect dahil pagdating dito kay Imu, nagdudulot ito ng evil influence. Maging ang mga inanimate objects, mga puno, mga bahay, lahat sila nagkakaroon ng buhay at nagiging para bang mga mistulang little devils. Nagkakaroon ng pakpak, ng muka, at ng buntot. Now this difference could be caused by a different entity. May ibang factor na dahilan kung bakit ang dapat normal na influence ng Sun God Nika ay nagiging evil influence na pwedeng may explain ng dahil sa pag-interfere ng panibagong being, ng isang demon, ng isang devil na pumasok sa katawan ni Nero na Imu.
na natalakay natin guys sa ating previous video. Kung interesado kayo doon, panoodin nyo lang ang link na nasa comment section. Pero pagpatuloy natin ang video na to guys. Now this might explain kung ano talaga at kung totoo ba talaga ang Black Nika. Hindi dahil sa may makakakain nito na isang evil na individual tulad ng teorya na baka makain ito ni Blackbeard. Kung hindi, dahil ang Black Nika pala siguro ay ang pinakaunang Sun God Nika na nakorrupt ng isang devil. This would also mean na hindi isang error or hindi isang distraction ang ginagawa nitong si Oda na pag-color ng black ng skin sa silhouette ni Sun God Nika. Nangangahulugan lang ito na talagang hindi clear white ang skin niya. Kung hindi, black or tanned tulad nga nitong si Nero na Imu. Dahil kung pagtatabihin natin guys ang Sun God Nika silhouette at itong si Nero na Imu sa kanyang reveal sa latest chapter, sigurado ako na makikita nyo naman ang resemblance. Siguro nagkaroon na lang ng additional details dahil na nga sa additional na features and abilities na nag-gain niya after ng isang panibagong factor na sumapi sa kanya. Dahil tulad ng nakikita natin na ginagawa niya sa napakaraming mga individuals, napakaraming karakter sa loob ng kwento, sa paggamit ng mga pact, ng mga contract, sa paggamit ng mga Holy Knights, ng mga Gorosei at kung ano-ano pa sa pamamagitan ng kung anumang connection, possible na ginamitan din siya mismo ng isang devil ng ganong klase ng kontrata para makasapi ito sa kanya. Therefore, ang dating Sun God Nika na corrupt at naging na ngayong final villain sa kwento. As kung paano ito nangyari, meron tayong video before at marami pa akong ibang ideya pero ayaw ko namang basta na lang ilatag yon without any details, without any supporting informations. Kaya siguro antayin natin ang iba pa mga chapter bago natin yung gawa ng analysis. Pero ngayon guys, since nakita natin na abalang-abala at busy ang world government, ang Gorosei, ang Navy sa Marijoa pero umalis pa rin itong si Imu para sumugod sa Elbaf, ano nga ba possibly nag-iintay sa kanila sa Holy Land? There are honestly three only possibilities. Una ay ang pagsugod ng Revolutionary Army na pinangungunahan ni Monkey D. Dragon. Since kumilos na ang Holy Knights, ito nga ang iniintay niya para kumilos na rin ang Revolutionary Army. Pangalawa, ang Blackbeard Pirates. Nakita naman natin binabantayan talaga nila Feet ang Holy Land all throughout this time at nakita din natin sa pinakahuling panel na i-feature si Blackbeard na sinabi niya na let's go, na para bang may gagawin na talaga silang aksyon. At pangatlo naman, nang dahil sa idinudulot na pinsala ng Revolutionary Army sa mga bondola na nagdadala ng food papunta sa mga Celestial Dragons, pwedeng nag-cause yun ng napakalaking gulo to the point na ang mga Celestial Dragons ang kumakalaban sa world government. But what do you guys think? Also, huwag kayong mag-alala guys, bukas Tuesday ay maire-release na natin ang spoilers para sa One Piece Chapter 1180. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at naring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag-release natin ng video na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.